Available na nga rin po sa trade si Lu Dort ng OKC Thunder at marami na ring mga team sa ngayon ang gustong mag-trade para sa kanya. Hindi man nila ito gustong pakawalan pero kailangan nila dahil ang Thunder ay nasa second apron. Maraming bawal, maraming mga magpapahirap sa kanilang gumalaw. Kaya kailangan nilang pakawalan itong si Lu Dort, mga idol. Kabilang sana to sa mga nagpagaling sa kanila, di ba? Yung kanyang depensa, yung kanyang hustle, yung kanyang pamimisikal. Aminin naman natin o hindi, kung ikaw ay isang fan ng Thunder, syempre gusto mo yung mga dirty work niya. Pero kung kalaban ka naman, mainis ka talaga sa kanyang ginagawa. Kaya mahirap to para sa OKC Thunder na pakawalan itong si Lu Dort, pero kailangan nila para sa kanilang pinansyal at sa hinaharap ng kanilang team. Ngayon, interesting to kung saan nga ba mapupunta itong si Lu Dort sapagkat maraming talaga mga kupunan ang gustong makuha siya. Yung mga team na naghahanap ng defender at yung makakagawa ng mga dirty work para sa kanila. Samantala, sa kabila ngayon, sa maraming mga trade talks, mga trade proposal, mga trade rumors sa NBA, syempre off-season, ganyan talaga yung ating mga ibabalita. Pero so far itong si Kevin Durant, mga idol, ay ligtas po dahil ayon mismo sa Rockets ay hindi nila ito iti-trade. Untouchable po siya. Nagpapakita lamang po ito na pinagkakatiwalaan pa rin po ng Rockets itong si Kevin Durant. Syempre sa nagdaang season ay si KD mismo ang mayroong malaking tulong sa kanila. Kung wala siya, nahihirapan itong Rockets. Laban sa Lakers, wala silang kalaban-laban, mga idol. Marami silang mga pagkakamali, maraming mga pagkukulang. Kulang sila sa playmaking, sa ball security. Siyempre, yung kanilang gwardyang veteranong si Fred VanVleet ay na-injured at out for the season. Kung wala nga si Kevin Durant ay hirap sila sa kanilang depensa. Samantalang yung turnover ay ang kanilang malaking problema din. Ngayon pa man ay hindi po inaasahan dito na magkakaroon ng malaking pagbabago ang Rockets sa kanilang kupunan at kakaunti lamang yung kanilang papalitan. Sa ating huling balita, mismong si Vanderbilt na ang naglabas ng kanyang larawan patungkol sa kanyang hiniliit na na-injured, mga idol. Nangyaring gustong i-block ni Vanderbilt ang bola pero tumama po ang kanyang hiniliit sa board mismo. At yung mayroong dalawang sticker dyan po lumabas ang kanyang buto. Napakasakit po niyan at ayon sa report, kailangan talagang tahiin yan at kailangan na ayusin dahil na-dislocate talaga ito. Sa susunod na season, yun na po ang ika-3 taon ni Vanderbilt sa kanyang pinirmahang 4-year deal sa Lakers. At meron po siyang player option sa 2027-2028 NBA season sa presyong 13.2 milyon. Gayon pa man ay wala pong kasiguraduhan kung ano ang mangyayari sa kanya sapagkat sa ngayon ay matunog ang kanyang pangalan para isama sa trade package. Yan lang muna sa ngayon.